Isa ng bagyo ang low pressure area na nasa silangan ng Visayas. Bukod dito, may ilan pang bagyong binabantayan sa Pacific Ocean na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Tani. Maki, 7 linggong walang bagyo sa loob ng PAR pero kanina umaga, lumakas at naging isa na ngang tropical depression ng LPA na ating binabantayan. Tinawag itong bagyong Egay ng Pag-asa ang panlimang bagyo na pumasok sa PAR. Namataan ito sa layong 520 kilometers dyan sa may silangan ng Virac, Catanduanes kaninang umaga. At taglay ng bagyong Egay ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at ito'y mabagal na kumikilos 5 kilometers per hour pahilagang kanluran. At base sa track ng Pag-asa ay mababa ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan. Mabagal yung kanyang kilos at hanggang July 7 nasa loob pa yan ng PAR. At posible habang ito ay nasa karagatan, ito ay posibleng lalakas pa. Pero sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating panahon at ang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ pa rin ang nagdudulot ng mga pagulan dyan sa Southern Luzon, buong Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Huwag din muna pong pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat dyan sa Eastern Seaboard ng Bicol at Eastern Seaboard ng Eastern Visayas. At bukod sa bagyong Egay, 3 bagyo pa ang binabantayan dyan sa may Pacific Ocean ng Japan Meteorological Agency. Una, ang bagyong may international name na Chanhom, na isa ng severe tropical storm. Nasa silangan nito ng Guam, pero nasa labas ng PAR. May katabi itong isa pang tropical depression na posible namang sumama sa sirkulasyon ng bagyong si Chanhom. Matapos ito, posibleng kumilos itong bagyong Chanhom, pahilaga-hilagang kanluran, papalapit sa PAR at ito yung babantayan natin dahil posibleng pumasok din ito sa ating PAR sa masusunod na araw. At bukod sa mga bagyong ito, isang low pressure area pa ang namataan dyan sa may Pacific Ocean, sa bahagi naman ng Marshall Island at isang tropical cyclone dyan naman sa may silangan ng Papua New Guinea. Mang Tani, kumusta po ba yung panahon ngayon sa Ormoc? Ano ho ba ngayon? Is there rough seas ngayon po sa Ormoc? Lalo na yung balita natin kanina, may tumagilid pong lansya. Yes, Maki. Sa ngayon kasi walang direktang epekto itong bagyong si Egay dito sa anumang bahagi ng bansa kasi may kalayuan ito at ito ay isang mahina. Ngayon kung magkakaroon ng mga pag-alon, lalong-lalo na dyan sa may Visayas, ito ay posibleng dulot ng thunderstorm o yung pagkulog-pagkidlat na nagkakaroon ng epekto sa karagatan pero yan ay hindi pang matagalan na Maki. So, Mang Tani, yung nabanggit niyo po kanina na ganun karaming bagyo na sabay-sabay na nabubuo po sa Pacific Ocean, pambihira po ba ito? Well, Maki, ito ay hindi nangyayaring madalas. Ito ay medyo abnormal. At bakit? Dahil sa epekto nung naranasan nating El Nino. Kapag may El Nino kasi, Maki, mas malakas yung hangin na galing dyan sa kanluran o yung tinatawag nating westerly wind burst. At kapag nagkaroon ka ng pagsasalungat ng hangin west at saka east, ito ang dahilan kung bakit mas mabilis mabuo ang bagyo dito sa Western Pacific Ocean. Kaya ganyan yung nangyari ngayon. Parang train, sunod-sunod, may mga bagyo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.